Blood pressure monitor ang biglang nagbigay ng tunog. Huminto ang tunog at ang numerong lumabas sa screen ay parang isang hatol, 190 sa 110. Biglang sumikip ang tiyan mo, may init na umaakyat mula sa dibdib papunta sa leeg at may bumubuo na buhol sa lalamunan. Nagsisimulang tumakbo ang isip mo at agad nitong iginuguhit ang pinakamasamang mga senaryo. Atake sa puso, stroke. Ang unang instinct mo, halos parang sigaw mula sa loob, ay tumakbo papunta sa emergency room. Parang gusto mo nang kunin ang susi at lumabas agad ng bahay para humingi ng tulong. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa karamihan ng mga kaso, ang ganitong reaksyon ng matinding takot ay siya mismong pinakamasamang magagawa mo, na ang pagtakbo agad sa ospital ay maaaring lalo pang magpalala ng sitwasyon? Ako si Doktora Mayumi Santos. At sa mga susunod na minuto, hindi lang kita sasabihan ng totoo tungkol sa mga biglaang pagtaas ng presyon. Ituturo ko rin sa iyo, hakbang-hakbang, ang mga teknik na talagang gumagana para pababain ito sa loob lamang ng ilang minuto. At magagawa mo iyon ng ligtas habang nasa bahay ka. At higit sa lahat, sasabihin ko rin kung kailan at kailan lamang ka dapat talagang mag-alala at pumunta sa ospital. Manatili ka sa akin dahil ang matututunan mo ngayon ay maaaring magbago sa paraan ng paghawak mo sa iyong kalusugan at lalo na sa paraan ng pagharap mo sa iyong takot. Bago tayo dumiretso sa pangunahing paksa, huminto muna tayo sandali at pag-usapan ang takot na ito. Totoo ito, malalim at ramdam hanggang sa loob ng katawan at ganap itong normal. Walang nagturo sa atin kung paano dapat mag-react kapag ang ating katawan ay nagpadala ng isang napakalakas na signal ng alarma. Para bang itinuro sa atin na kapag mataas ang numerong lumabas sa monitor, iyon na ang simula ng countdown papunta sa sakuna. Pero ipinakita ng siyensya na mas komplikado ang realidad at sa parehong oras mas nakakapagbigay ng kapanatagan. Ang tanong na dapat nating itanong sa sarili natin ay hindi, paano ko agad mapapababa ang numerong ito ngayon? Ang tamang tanong, ang tanong na makakatulong sa iyo na makawala sa cycle ng pagkabalisa at paulit-ulit na pagsukat, ay ito. Ano ba talaga ang naglalagay sa akin sa panganib sa sandaling ito? Ang numero sa screen? O ang panik na dulot ng numerong iyon? Dito pumapasok ang isa sa pinakamahalagang pagkakaiba sa medisina, isang bagay na dapat tandaan ng bawat taong may alta presyon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng hypertensive urgency at hypertensive emergency. Mga 2 sentimetro sa itaas ng tiklop ng siko at hinding-hindi sa ibabaw ng damit. Ang maling postura, sinusukat mo ang presyon mo habang nakaupo sa gilid ng sofa, nakakross ang mga binti, nakalaylay ang braso habang may kausap ka pa. Hindi na nakapagtataka kung bakit biglang tumataas ng husto ang numero. Napakahalaga ng tamang postura. Umupo sa isang upuan na may sandalan at nakadikit ang likod. Ilagay ang 2 paa ng patag sa sahig. Huwag i-cross ang mga binti dahil kahit iyon lang ay nakakapagpataas na ng presyon. Ipatong ang braso sa mesa na nasa antas ng puso, ang maling oras. Ang presyon ng dugo mo ay nagbabago bawat minuto. Kung susukatin mo ito kaagad pagkatapos mong umakyat ng hagdan, uminom ng kape, manigarilyo, o makipagtalo, hindi magiging tumpak ang resulta. Kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 5 minuto na nakaupo, kalmado at tahimik bago sukatin. At huwag magsalita habang sinusukat dahil pati iyon ay nakakaapekto. Ang pagkabalisa habang nagsusukat, ang simpleng paglalagay pa lang ng cuff habang iniisip mo kung anong numero ang lalabas ngayon ay maaaring mag-activate ng alert system ng katawan mo at magpataas ng presyon. Minsan, ang pinakamainam na gawin, kahit parang kabaligtaran ng inaasahan, ay ilayo muna ang sarili sa blood pressure monitor sandali. Kung may lumabas na mataas na numero, huminga muna ng malalim at itanong sa sarili mo, nasukat ko ba ito ng tama? Kung ang sagot ay hindi, napakalaki ng posibilidad na ang halimaw ay hindi naman talaga kasing nakakatakot ng iniisip mo. Mito 3, ang mataas na numero ay palaging emergency. Bumabalik tayo sa pinanggalingan ng problema. Iniisip natin na ang katawan natin ay parang makina na masisira kapag lumampas sa isang tiyak na numero, pero hindi ganun gumagana ang katawan ng tao.
Ang ating cardiovascular system ay napakatatag. Kayang tiisin ng katawan ang mataas na presyon sa loob ng ilang panahon hanggat wala pang aktwal na pinsala na nangyayari sa loob. Isipin mo ang makina ng kotse. Maaari itong umandar sa mataas na RPM sa loob ng ilang sandali nang hindi agad sumasabog. Hindi iyon perpekto, syempre, at sa paglipas ng panahon ay makakasira rin, pero hindi iyon agad isang sakunang pagkasira. Ang hypertensive urgency ay parang makina na tumatakbo ng mataas. Isang senyales na kailangan mo nang dalhin ang sasakyan sa mekaniko sa lalong madaling panahon. Ang hypertensive emergency naman ay parang may usok ng lumalabas sa ilalim ng hood at kumikislap na ang lahat ng warning light sa dashboard. Uulitin ko ito dahil napakahalaga nito para sa kapayapaan ng isip mo. Ang mataas na numero lamang, kung walang mga sintomas ng babala na pag-uusapan natin maya-maya, ay hindi dahilan para tumakbo agad sa emergency room. Ito ay dahilan para kumilos ng mahinahon, gamitin ang mga tamang teknik, at tawagan ang iyong doktor upang ma-adjust ang iyong paggamot. Ngayon naman pag-usapan natin ang totoong solusyon, ang tinatawag kong protokol ng kalmado. Nasira na natin ang mga mito, kaya ngayon dumako tayo sa kung ano talaga ang gumagana. Ipapakilala ko sa iyo ang protokol ng kalmado. Isang hakbang-hakbang na plano na hindi lang naglalayong pababain ang presyon sa loob ng ilang minuto, kundi ibalik din sa iyo ang pakiramdam na ikaw ang may kontrol. Hindi ito mahika, ito ay siyensya. Nakabatay ito sa kakayahan nating impluwensyahan ang sarili nating nervous system. Ang sistemang ito ay may dalawang bahagi, isang accelerator, ang stress, ang pakikipaglaban, at isang preno, ang kalmado at pagre-relax. Kapag nakita mo ang mataas na numero, parang tinatapakan mo ng todo ang accelerator. Ang layunin natin ngayon ay turuan kang hanapin ang pedal ng preno. Unang hakbang, putulin ang linya ng takot at i-reset ang paligid. Ang unang gagawin ay i-deactivate ang bomba ng panic. Sa sandaling ito, ang blood pressure monitor ang kalaban mo. Tingnan ang numero at tanggapin ito. Halimbawa, 185 sa 105. Mataas ito, oo. Pero pagkatapos mong makita, patayin ang aparato at ilagay ito sa tabi. Itago muna sa drawer kung kinakailangan. Ang tukso na sukatin muli bawat 2 minuto ay perpektong gasolina para sa anxiety. Maghanap ng tahimik na lugar, tumayo ng dahan-dahan. Pumunta sa isang sulok ng bahay na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kapayapaan. Isang komportableng armchair, isang kwartong medyo madilim, o anumang lugar na gusto mo. Patayin ang telebisyon at lumayo sa ingay. Lumikha ng isang maliit na bula ng katahimikan para sa sarili mo. Bitawan ang pisikal na tensyon. Kung masikip ang suot mong damit, luwagan ito. Tanggalin ang sapatos, kalagan ang sinturon. Ang bawat maliit na pakiramdam ng sikip ay maaaring ituring ng utak bilang senyales ng panganib. Gamitin ang postura ng kalmado. Umupo ng tuwid pero relaxed, nakasandal sa sandalan ng upuan. Ilagay ang mga paa ng matatag sa sahig upang maramdaman ang grounding. Ngayon, pababain ang mga balikat. Huminga ng malalim at itaas ang balikat papunta sa tainga. Pagkatapos habang humihinga palabas ay hayaan itong bumagsak ng may mahinang buntong hininga. Ipatong ng relaxed ang mga kamay sa hita. At may maliit pang trick. Ilagay ang dulo ng dila sa itaas na bahagi ng bibig, sa likod lang ng mga ngipin, nang hindi pinipisil. Nakakatulong itong pakalmahin ang isip at i-relax ang panga. Sa simpleng hakbang na ito pa lamang, naputol mo na ang linya na nagpapakain sa panik. Inihanda mo na ang lupa para sa susunod na mangyayari. Ikalawang hakbang, i-activate ang natural na preno ng katawan, ang paghinga na kayang magbago ng lahat. Dito mo tunay na kinukuha ang kontrol. Ang paghinga ang pintuan papunta sa nervous system mo. At may isang lihim dito, kapag mas mahaba ang paghinga palabas kaysa paghinga papasok, na-activate mo ang vagus nerve. Ang vagus nerve ay parang highway ng relaxation system ng katawan. Nagpapadala ito ng direktang mensahe sa puso para bumagal at sa mga blood vessel para mag-relax at lumuwag. At dahil sa simpleng batas ng pisika ng katawan, bumababa ang presyon. Gamitin natin ang technique na 4-2-6. Simple ito, malakas ang epekto at madaling tandaan. Huminga papasok sa ilong sa loob ng 4 na segundo.
Pigilin ang hininga ng 2 segundo at pagkatapos ay huminga palabas sa bibig ng dahan-dahan sa loob ng 6 na segundo. Gawin natin ito ng sabay. Isara ang mga mata kung gusto mo. Una, ilabas muna ang lahat ng hangin. Ngayon, huminga papasok sa ilong. 1, 2, 3, 4. Pigilan. 1, 2, at dahan-dahang huminga palabas sa bibig. Parang hinihipan mo ang isang kandila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulitin. Huminga papasok. 1, 2, 3, 4. Pigilan. 1, 2. Huminga palabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pansinin kung paano unti-unting nagre-relax ang mga balikat mo sa bawat paghinga palabas. Pansinin kung paano nagsisimulang kumalma ang tibok ng puso mo. Ipagpatuloy ito ng 3 hanggang 5 minuto. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang ganitong uri ng paghinga ay kayang magpababa ng presyon ng kapansin-pansin sa loob lamang ng ilang minuto. May isang paraan pa para palakasin ang epekto. Pagsamahin ito sa acupressure sa point 4. Para mas madagdagan pa ang tulong, maaari nating ipares ang paghinga sa acupressure. May isang punto sa kamay na kilala bilang LI4 na madalas gamitin para maibsan ang tensyon sa katawan. Matatagpuan ito sa malambot na bahagi sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Halos pareho silang pakinggan, pero sa realidad ay parang araw at gabi ang kaibahan nila. Isipin mo na sa bahay mo ay may 2 uri ng fire alarm. Ang una ay isang napakasensitibong smoke detector na tutunog kapag medyo nasunog mo ang tinapay sa toaster. Isa itong urgency, ibig sabihin, may usok at kailangan mong buksan ang bintana at patayin ang toaster. Pero hindi ibig sabihin na nasusunog ang buong bahay. Ang pangalawa naman ay isang sprinkler system na kusang bubukas kapag may totoong apoy at matinding init. Iyan ang emergency. Ibig sabihin, talagang nasusunog ang bahay at kailangan mong tumawag ng bumbero agad. Ang hypertensive urgency ay parang smoke detector. Mataas ang presyon, halimbawa lampas 180. Pero, at ito ang mahalaga, walang sintomas ng pinsala sa mga vital organs. Sumisigaw ang katawan mo ng babala, pero hindi nasusunog ang bahay. Sa ganitong sitwasyon, ang layunin ay pababain ang presyon ng dahan-dahan sa loob ng susunod na 24 hanggang 48 oras, kadalasan sa tulong ng gamot at sa pakikipag-usap sa iyong doktor. Hindi kailangang tumakbo kung saan-saan. Ang hypertensive emergency sa kabilang banda ay parang sprinkler na biglang bumukas. Mataas ang presyon at may kasamang mga sintomas ng pinsala sa mga organo. Halimbawa, matinding sakit sa dibdib, hirap sa paghinga, pagkaparalisa ng kalahati ng mukha, pagkalito, o isang napakasakit na headache. Ito ay isang tunay na emergency na nangangailangan ng agarang atensyon sa ospital. Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ang unang hakbang para mabawi mo ang kontrol. Dahil sa karamihan ng mga pagkakataon na natatakot ka sa bahay matapos makakita ng mataas na reading, nasa sitwasyon ka ng urgency, hindi emergency, at kapag urgency ang nangyayari, ang panic ang pinakamalaking kalaban mo. Kapag nagpanic tayo, naa-activate ang tinatawag na fight or flight response ng katawan. Iniisip ng utak mo na parang may leon sa harap mo. Para ihanda ang katawan sa panganib, kumikipot ang mga ugat ng dugo. Ano ang resulta? Mas lalo pang tumataas ang presyon. Nagiging isang masamang cycle ito. Natatakot ka sa numero at dahil sa takot na iyon, lalo pang tumataas ang numero. Ngayon, puputulin natin ang cycle na iyon. Pag-usapan naman natin ang mga mapanganib na mito na kadalasang nagpapalala ng sitwasyon. Kapag umatake ang panic, natural lang na maghanap tayo ng parang magic solution. Isang pulang pindutan na pipindutin para agad mawala ang problema. At dito na pumapasok ang mga mito. Payo ng kapitbahay, remedyo ng lola, o lumang medikal na praktis na hindi na ginagamit ngayon. Ang masama pa, hindi lang sila hindi epektibo. Maaari pa silang maging delikado. Harapin natin ang mga mito gamit ang siyensya. Mito 1. Ang magic pill sa ilalim ng dila. Ito marahil ang pinakalaganap at pinakadelikadong mito.
ang sikat na ideya ng paglalagay ng maliit na tablet ng captopril o nifedipine sa ilalim ng dila para agad bumaba ang presyon. Mukhang lohikal, hindi ba? Mabilis na aksyon para sa isang agarang problema. Pero ang totoo, hindi ito ganoon kasimple. Kapag inilagay mo sa ilalim ng dila ang gamot na ginawa para lunukin, napakabilis at hindi kontrolado ang pagsipsip nito sa katawan. Ang problema ay ito. Ang biglang pagbagsak ng presyon ay parang nagmamaneho ka ng 180 kilometro kada oras tapos bigla kang preno ng todo. Mawawala ang kontrol at maaari kang mabangga. Ang ganitong biglaang pagbaba ng presyon ay maaaring magdulot ng matinding hypotensyon. Ibig sabihin, hindi sapat ang dugong umaabot sa utak, puso at mga bato. Maaari itong magdulot ng pagkahilo, pagkahimatay at mapanganib na pagbagsak, lalo na sa mga matatanda. Sa pinakamasamang sitwasyon, ang kakulangan ng daloy ng dugo ay maaaring magpalala ng problema at magpataas pa ng panganib ng seryosong komplikasyon, ang mismong bagay na gusto nating iwasan. Napakalinaw ng kasalukuyang medical guidelines. Ang paggamit ng sublingual nifedipine, halimbawa, ay hindi na nire-rekomenda dahil sa mga panganib na ito. Isa itong practice na mula pa sa ibang panahon. Kaya pakitandaan ito. Huwag kailanman mag-self-medicate sa pamamagitan ng paglalagay ng pill sa ilalim ng dila para pababain ang presyon. Minsan, ang gamot ay maaaring maging mas masama pa kaysa sa sakit. Mito 2. Ang blood pressure monitor ko ay hindi kailanman nagkakamali. Mas subtle ang mitong ito. Madalas ay lubos nating pinaniniwalaan ang makina. Nakita natin ang numero at agad natin itong tinatanggap bilang ganap na totoo. Pero ayon sa mga pag-aaral, napakataas na porsyento ng mga tinatawag na hypertensive crisis ay sa katunayan mga maling sukat lamang. Bago ka magpanik, kailangan mo munang tiyakin na tama ang pagsukat. Narito ang mga karaniwang dahilan ng maling alarma. Ang maling cuff ang numero 1 saboteur. Kung masyadong maliit ang cuff para sa braso mo, lalabas na mas mataas ang presyon kaysa sa totoo. Kung masyado namang malaki, lalabas na mas mababa. Kailangan itong maayos na nakasuot. Matinding hirap sa paghinga. Pakiramdam na parang nasasakal ka o hindi ka makahinga ng maayos, lalo na kung mas lumalala kapag humihiga ka. Maaaring ito ay senyales ng fluid sa baga o pulmonary edema. Biglaang neurological symptoms. Maaari itong magpahiwatig ng posibleng stroke. Bigyang pansin ang alinman sa mga ito, panghihina o pagkaparalisa sa isang bahagi ng katawan. Biglang hindi mo maigalaw ang isang braso o binti, o parang namamanhid ang kalahati ng mukha. Pagbagsak o paglaylay ng mukha. Kapag sinubukan mong ngumiti, hindi gumagalaw ang isang bahagi ng mukha. Hirap magsalita o umintindi. Nabubulol ang mga salita, hindi mo mahanap ang tamang salita o hindi mo maintindihan ang sinasabi ng iba. Bigla ang pagkalito, hindi mo alam kung nasaan ka o anong araw na. Isang biglaan at napakalakas na sakit ng ulo, ang tinatawag na pinakamasakit na headache sa buong buhay ko. Isang sakit na may tindi na hindi mo pa naranasan dati. Maaaring ito ay brain hemorrhage, biglaang problema sa paningin, malabong paningin, dobleng paningin, o biglaang pagkawala ng paningin sa isa o parehong mata. Matinding sakit sa likod o tiyan, isang matalas at biglaang sakit, parang may napupunit o nasisira sa loob ng katawan. Maaaring ito ay aortic dissection, isang napakaseryosong kondisyon. Uulitin ko, napakataas na presyon plus isa sa mga sintomas na ito ay katumbas ng agarang pagtawag sa 118 nang walang pag-aalinlangan. Ang pag-alam sa mga ito ay hindi para mabuhay sa takot, kundi para malaman kung paano kumilos ng tama kapag talagang mahalaga na. Ngayon, ang pagtatapos at ang susunod na hakbang, ang tunay na solusyon. Mula sa panik ay dumating tayo sa kalmado, mula sa mga mito papunta sa siyensya. Natutunan mong kilalanin ang pagkakaiba ng urgency at emergency at kung paano gamitin ang protokol ng kalmado. Ang pinakamahalagang mensahe ngayon ay ito. Posible na pababain ang presyon sa sandaling iyon, ngunit ang pinakamahalagang kasangkapan ay hindi isang pill,
kundi ang kakayahan mong kontrolin ang panic. May kapangyarihan kang pakalmahin ang iyong nervous system. Ngunit mahalagang tandaan, ang protocol na ito ay parang first aid tool lamang. Parang ang pag-alam sa Heimlich maneuver. Nakakatulong ito sa isang krisis, pero hindi nito nilulutas ang pinagmulan ng problema. Ang pagpapababa ng presyon sa isang matinding sandali ay hindi nangangahulugang gumaling na ang hypertension. Ang tunay na solusyon ay isang pangmatagalang plano kasama ang iyong doktor. Isang malusog na pagkain, regular na ehersisyo, pagpapanatili ng tamang timbang, pag-iingat sa pag-inom ng alak, hindi paninigarilyo, at higit sa lahat ang tamang pamamahala ng stress. Huwag maghintay ng krisis bago magsanay ng paghinga na 4-2-6. Gawin mo itong bahagi ng araw-araw, ilang minuto sa umaga at ilang minuto sa gabi. Ang tuloy-tuloy na gawain na ito ang unti-unting magre-reprogram sa iyong nervous system para hindi ito agad mag-react sa stress. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito upang mas maunawaan ang lahat ng ito at mapakalma ang takot na iyon, hinihiling ko na ibahagi mo ito. Maaaring makatulong ka sa isang kaibigan, sa iyong ama, sa iyong ina, na maiwasan ang hindi kinakailangang takot at matutong pangasiwaan ang kanilang kalusugan ng may higit na kumpiyansa. At ito ang pinakamahalagang pakiusap ko bilang isang doktor. Ang video na ito ay gabay lamang, hindi nito pinapalitan ang iyong personal na doktor. Ang tunay na solusyon para sa hypertension ay isang pangmatagalang plano na dinisenyo at sinusubaybayan ng isang propesyonal. Makipag-usap sa kanya. Kung nais mo pa ng ganitong mga payo tungkol sa kalusugan, malinaw at batay sa siyensya, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa pananatili mo hanggang dito. Ako si Doktora Elena Rossi at tandaan mo palagi, kontrolin ang takot. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng numero. Ingatan mo ang iyong sarili. Dapat may espasyo na kasya ang dalawang daliri sa pagitan ng cuff at ng braso at dapat itong nakaposisyon sa antas ng puso. Paano ito hanapin? Idikit mo ang hinlalaki sa hintuturo at mapapansin mong may maliit na umbok na mabubuo. Doon mismo sa pinakamataas na bahagi matatagpuan ang puntong iyon. Paano ito gamitin? I-relax ang kamay. Pagkatapos gamit ang hinlalaki at hintuturo ng kabilang kamay ay pindutin ng may sapat na diin pero hindi dapat masakit. Habang ipinagpapatuloy mo ang paghinga gamit ang teknik na after Potwa po 6, panatilihin ang presyon sa puntong iyon. Sa ganitong paraan ay nagpapadala ka ng isa pang mensahe ng kalmado sa iyong nervous system. Gawin ito ng mga ilang minuto sa isang kamay, pagkatapos ay magpalit sa kabilang kamay. Paalala lamang, huwag pindutin ang puntong ito kung ikaw ay buntis. Ikatlong hakbang, optional, ang isometric grip. Ito ay isang dagdag na teknik kung gusto mong mas maramdaman ang katatagan. Ang mga isometric exercise, kung saan pinipisil o kinokontra ang kalamnan ng hindi gumagalaw, ay kilalang epektibo para makatulong sa presyon ng dugo. Ganito ang gagawin, kumuha ng isang malambot na bola o kaya ay tuwalyang nakarol. Pisilin ito gamit ang isang kamay gamit ang humigit kumulang 30% ng iyong lakas. Hindi ito dapat maging matinding pagsisikap. Panatilihin ang pisil ng 1 o 2 minuto habang patuloy kang humihinga ng kalmado. Pagkatapos ay mag-relax at palitan ng kamay. Pinaniniwalaan na ang ganitong gawain ay tumutulong sa paglabas ng nitric oxide, isang substance na nagpaparelax at nagpapalawak ng mga blood vessel, kaya nakakatulong itong pababain ang presyon. Isang maliit na tulong mula sa iyong hapagkainan, mga pagkaing kaibigan ng presyon. Habang hinihintay mong kumalma ang katawan mo, tandaan na ang kinakain mo araw-araw ay maaari ring magkaroon ng malaking epekto. Sa kusinang Italyano, may maraming kahangahangang pagkain na natural na nakakatulong sa presyon. Ang saging ay mayaman sa potassium, at ang potassium ay tumutulong sa mga blood vessel na mag-relax. Ang zucchini, puting beans, at mga chickpeas ay mahusay din. Ang mga berdeng gulay na may dahon tulad ng spinach at arugula ay napakabuti para sa puso. Ang bawang, na halos hindi nawawala sa ating mga kusina,
ay may likas na katangian na tumutulong para mapanatiling kontrolado ang presyon. At ang olive oil, lalo na ang dekalidad na extra virgin, ay isang mahalagang kakampi ng puso. Subukan ding bawasan ang asin sa pagluluto. Sa halip na asin, gumamit ng mga halamang pampalasa tulad ng rosemary, basil at oregano. Nagbibigay sila ng lasa ng hindi pinapataas ang presyon at uminom ng sapat na tubig sa buong araw. Kahit bahagyang dehydration ay maaaring magpataas ng presyon. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang araw. Kahit maliit na pagbabago lamang, isang pagkain sa bawat pagkakataon, ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Ikaapat na hakbang, ang 20 minutong pagsubok, ang estratehikong paghihintay. Nagawa mo na ang mga hakbang para mag-relax at mas kalmado na ang pakiramdam mo. Ngayon darating ang pinakamahirap ngunit pinakamahalagang bahagi, ang paghihintay. Kailangan mong maghintay ng kalmado ng hindi bababa sa 20 o 30 minuto bago muling sukatin ang presyon mo. Bakit? Dahil kailangan ng katawan mo ng oras upang kumalat ang mga signal ng kalmado at upang bumaba ang mga stress hormones. Kung susukatin mo agad, maaaring hindi pa iyon ang resulta na inaasahan mo at maaaring bumalik na naman ang cycle ng anxiety. Sa loob ng 20 minutong iyon, ipagpatuloy lamang ang mahinahong paghinga, makinig sa tahimik na musika, o manatili lamang sa katahimikan. Pagkalipas ng 20 o 30 minuto, saka mo lamang kunin muli ang blood pressure monitor. Sundin ang tamang paraan ng pagsukat at kunin ang reading. Malaki ang posibilidad na makakita ka ng malinaw na pagbaba. Maaaring hindi ito agad maging 120 sa 80, ngunit hindi iyon ang layunin. Ang layunin ay patayin ang panic at ilabas ang katawan mo mula sa danger zone. Kung mula 190 sa 110 ay bumaba ito sa 165 sa 95, napakalaking tagumpay na iyon. Ngayon naman, kailan ba talaga dapat tumakbo sa emergency room? Ang mga pulang bandila na nagliligtas ng buhay. Halos buong video ay hinihikayat kitang maging kalmado, ngunit ngayon darating ang pinakamahalagang bahagi para sa kaligtasan. Ito ang listahan na hindi dapat balewalain. Gusto kong makinig ka ng mabuti. Kung napakataas ng presyon mo at kasabay nito ay mayroon kang kahit isa sa mga sumusunod na sintomas, hindi na ito simpleng urgency, ito ay hypertensive emergency. Sa ganitong sitwasyon, wala nang protocol ng kalmado. Ikaw o ang taong kasama mo ay kailangang tumawag agad sa 118. Ito ang mga pulang bandila, sakit o matinding pressure sa dibdib. Hindi ito maliit na tusok na sakit, kundi isang mabigat at nakadidiing pakiramdam, parang may nakaupo sa dibdib mo na maaaring kumalat papunta sa kaliwang braso, sa panga o sa likod. Maaaring ito ay atake sa puso,